Ito nga bang Barangay Ginebra ay handang mag-offer ng mga 45 to 50 million para makuha ito si Robert Bolick. Ayon kasi dito sa Spin PH, ang sweldo raw na makukuha ni Bolick dito sa Japan B-League, yung kanyang iniwanan, guaranteed 40 million. So ibig sabihin kung si Bolick maglalaro sa PBA, hindi siguro rin tatanggap ng anything less ng ganong amount, 40 million. So tignan natin kung ang Ginebra mag-offer ng ganyang kalaking salary para dito kay Bolick para siya ay manatili dito at maglaro. Alam natin ang rights nito si Bolick ay nandito sa Northport Batangas, pero masasabi rin natin na malamang sa SMC yan mapupunta dahil ito si Robert Bolick ay malapit dyan sa SMC at alam natin karamihan ng mga players nila ay ito talaga napupunta. Alam naman natin kung titignan ninyo lineup nitong Northport Batangas, karamihan dyan mga dating players ng Ginebra. So hindi na nakapagtataka kung ito si Robert Bolick mapunta rin dyan sa Gene Kings. Hindi pa natin natitiyak kung anong mangyayari dito kung yan nga ay mapupunta dyan. Pero masasabi rin natin na posible itong mangyari. Kung sakali man mag-offer ang Ginebra ng ganung kalaking salary, huwag na tayong magulat dahil tandaan natin, itong si Maverick Ahanmisi at si Jeron Teng kaya umalis siya sa Converge dahil hindi maibigay yung gusto nilang salary. Pero no problem sa SMC na ibigay kaagad. So, wag na tayong magulat kung itong si Jeron Teng ay ganyan din ang o kung itong si Robert Bolick ay ganyan din ang mangyayari at eventually ito ay mapupunta diyan sa SMC. At ang tanong na lang ay kung aling team. Sa tingin ng karamihan, malamang talaga Barangay Ginebra kasi dito sa ginawa kay Chris Ross na bilang assistant coach o nawala na yung posibilidad na ito ay matitrade. So, malamang nga ito si Bolick ay manatili na dyan sa Northport muna pero eventually matitrade din yan dito sa Barangay Ginebra para lalong lumakas yung lineup ni Coach Team. Ayon dito sa post nitong si Snowbadwa, mukhang wala daw team na talagang interesadong kunin so far itong si Ronaldo Balkman. Kasi may mga lumalabas na report na dati baka siya daw yung import na B ng Ginebra. Of course ngayon sa tingin ng iba baka daw si Tony Bishop o itong si Ronaldo Balkman. Pero ayon dito kay sa kampo ni Balkman ay wala daw kumukontak sa kanya na PBA team. So mukhang malabo na itong si Ronaldo Balkman yung tinutukoy. At kung ikaw naman ang Ginebra, hindi naman sa minamaliit natin itong si Ronaldo Balkman. Pero sa totoo lang, mas magaling naman itong si Tony Bishop. O kaya mas sabihin na natin na mas fit dito sa Barangay Ginebra. Dahil itong si Ronaldo Balkman strictly inside operator yan. Ito si Tony Bishop meron niyang outside shot. Yung style ng laro ni Bishop mas hawig dito kay Justin Brownlee at alam natin dyan ang gusto ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko kahit na ito si Balkman na hindi makuha ng Ginebra, hindi kawalan yan dahil sa tingin ko kung kukuha rin lang ang Ginebra mas maganda kung ito si Tony Bishop na nga ang kunin nila dahil mas bagay yung laro. Para naman doon sa nagtatanong tungkol sa rights nito si Bishop, oo nasa Meralco yan. Pero pwede naman niyang i-request ng Ginebra na makuha. Siyempre meron niya siguro magiging kapalit in the future. Katulad nitong nangyari dito kay Cameron Clark yung import ng San Miguel Beer. Ang rights niya nasa NLEX. Pero binigay ng NLEX. At ang nangyari naman nakita natin itong si Thomas Robinson yung dating magiging import sana ng SMB nasa NLEX na ngayon. So malamang ganyan mangyayari. Meron silang mga tatawagin na natin na mga transactions na mangyayari kapalit nitong pagkuha ng rights ni Tony Bishop. At syempre itong lahat ay depende pa rin kung gaano kahaba ang magiging suspension dito kay Justin Brownlee. So abangan na lang natin and for now si Balkman ay hindi babalik dito sa PBA.